Come now and let us reason together, save the Lord. Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Come now and let us reason together, saith the Lord. Come now and let us reason together, saith the Lord. Muli po, ah muli magandang umaga at happy Sabat po. Welcome po sa bawat isa sa atin, no? Welcome po yung ating mga kapatid sa iba't ibang lugar at ganun din po sa aming pong mga kasama dito po sa Puerto, no? At bago tayo mag-umpisa, nais ko lang pong pangunahan tayo ng salita ng Panginoon sa Leviticus 20 verse 26. Sabi dito, at kayo'y magpakabanal sa akin sapagkat akong Panginoon ay banal at kayo'y ibinukod ko sa mga bayan upang kayo'y maging akin. No? Ating pong panghawakan ang salita ng Panginoon sa umagang ito na ang bawat isa sa atin ay ibinukod ng Panginoon upang maging Kanya. No? At tayo nawa ay mapabanal sa araw ng Sabat at siyempre tayo ay mapuspos ng Kanya pong banal na Espiritu. Muli, ang atin pong programa, no, sa umagang ito mga kapatid ay siyempre mapapakinggan po natin ang lesson po ni Brother, no, ang lesson sa umagang ito. Yung atin pong lesson 2, no, Sabat lesson 2, no? Yan po yung matatagpuan po yan sa James 1. Yung ating po pag-aral ay sa James 1:9 hanggang pagkating prayer na ipapagkaloob po ng ating pong technical assistant, no? At yung atin namang opening prayer ay pagkakaloob po ni Brother Rodel Valentin, no? At pagkatapos niyan ay makakarinig tayo ng special na awitin, no? Ay pagkakaloob din sa atin po yan ng atin pong technical assistant, no? At pagkatapos niyan ay atin na pong mapapakinggan si Brother Japet Dumagtoy. At kung mayroon pa po kayong mga karagdagan, kung mayroon pang oras, ay maaari po kayong magdagdag, no? At closing song at closing prayer naman ni Sister Ivy Sibugan. Yan po yung ating programa sa ating pong Sabbath School. At ngayon po, tayo na po ay magsisimula sa ating pong pag-aawitan.
Sige po, tayong lahat ay manalangin. Aming Ama ng tahanan sa ikataas ka ng mga langit, na kung saan ikaw ang siyang likha ng lahat ng bagay na aming nakikita. Sa umagang ito, Ama, sa araw ng Sabat, kami po ay nagpapasalamat na kami po ay nakapagpahinga sa aming pang-espiritual maging sa aming pisikal na pangangatawan. Sa oras na ito, Ama, sa aming programa, sa araw ng Sabat, kami po ay yung patnubayan ingatan, bigyan ng karunungan, katalinuhan na manggagaling sa kaitasan, lalo tigit ang mangunguna sa amin ito, ang aming tagapagsalita. Gayon din naman ang kaming tagapakinig. Bigyan kami ng kaunawaan upang ito, Ama, ay lubos naming lakaran sa aming pamumuhay habang kami po ay naglalakbay sa sanlibutan ito. Nawa ang bawat isa na kapakinig ay mapalakas sa aming pananampalataya. Palakasin din kami, Ama, sa kung saan man kami nanghihina. Patawad, ang lahat na ito ay may hiniling at pinapasalamatan sa aming Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming salamat, Brother Rodel Valentin, sa ating pong opening prayer. At ngayon po, makakarinig po tayo ng special na awitin, no? Papagkalo po sa atin ng ating pong technical assistance. Glory dawn, at the stars, the
natatanging bilang. Ngayon po atin na pong tawagin si Brother Japet Lumagtoy para po sa ating lesson sa umagang ito. Nawa ang atin pong mga sarili ay nakahandang tumanggap na makalangit na mga pagpapala. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat at happy Sabat. So tayo ay muling mag-aaral po ng ating pong Sabbath School lesson sa umagang pong ito. So maraming salamat din po sa diwa ng awitin na ating pong napakinggan. So, ngayon po bago po tayo darako sa pag-aaralan, so ating po munang balik tanawan o balik pag-aralan yung ating pong napag-aralan nung last Sabbath. So yun nga po ay sa lesson 1, patungkol din po yun sa aklat din po ni James na kung paano po yung paghingi natin ng karunungan at kaalaman sa ating pong Panginoon. At higit sa lahat ay hindi lang din naman po yun nakabase kung gaano man karami yung nalalaman po natin, kundi ang tinitingnan po ng ating pong Panginoon ay kung paano po natin ito nilalakaran o sinusundan. No, kasi baliwala rin naman po kung gaano man po karami yung nalalaman po natin, pero kung nawawala rin po yung unity, lalo na po sa iglesia, sa samahan, sa bawat kapatiran ay wala rin po yung kabuluhan. Kasi kung maalala nga po 'di ba natin na yung pagpili ng Panginoon sa kanyang pong mga alagad, 'di ba alam naman po natin na hindi naman po sila nag-graduate sa mataas na school, kumbaga yung katayuan nila sa kanilang pong buhay, pero pinili pa rin po sila ng Panginoon kasi sa anong pong paraan, dahil madali po silang turuan, ano? Kasi kung pipili man yung ating pong Panginoon na marami ng alam, mataas na yung sa ano niya sa sarili, so sa tingin po kaya natin ay madali po silang turuan ng ating pong Panginoon. Kaya doon po ay nalaman po natin na hindi po basihan yung dami po ng kaalaman natin, kundi kung paano po tayo nagiging obedient sa salita ng ating pong Panginoon. So yan po yung ating pong napag-aralan nakaraang Sabado, at ngayon po ay darako po tayo sa ating pong panibagong lesson sa umagang pong ito. So ito pong lesson to ay makikita po sa ng ating paggalob niya sa bawat isa sa atin, na ito po bang biyaya na to ay madali lang kaya nating tatanggapin at wala po tayong pagtitiis na gagawin. So meron po bang shortcut na kung ano yung gantimpala ng Panginoon na ipapaggalob niya sa bawat isa sa atin ay madali lang kaya natin itong gagawin? At dito rin po ay nakapaloob din ah, yung pag tempt natin sa kasalanan, na
kung paano natin ito mapipigilan at kung paano po natin ito maiiwasan. So yan po ang nakapaloob po sa ating pong papag-aralan, pero atin po yang iisa-isahin. So sabi po sa question number 1, so hindi na po ako magtatawag, kundi akin na lang pong hiniling na tayo na lang po ay makinig at patuloy po nating subaybayan ang ating pong papag-aralan sa umagang pong ito. So sabi po sa question 1, what condition in life is referred to in the expression the brother of low degree? So sinasabi nga po dito na anong kalagayan sa buhay ang tinutukoy sa pagpapahayag na ang kapatid na mababa ang katayuan. So yung kasagutan po ay makikita po natin sa note. So sabi nga po dito, distinctions are built up among men based upon differences or circumstances or condition in life. So talagang makikita po natin na ang bawat katayuan ng tao po dito sa sanlibutan ay magkakaiba-iba po. 'Di ba? Kahit na sa personality, sa personalidad lang naman ng tao, sa kanilang pag-uugali, 'di ba? Iba-iba po yung kanila pong mga makikita. At gayon din naman sa katayuan po natin sa buhay. So iba-iba din po, merong mahirap at meron pong mayaman. But in the light of Christianity, all such distinctions are shown to be fictitious. The true value of a man is shown to be to consist in his moral worth and the possibilities of eternal life which are set before him. At sinasabi nga po dito, thus the brother of low degree refers to those who are in the humblest and most destitute. So dito nga po sinasabi nga na yung pagiging o yung kalagayan ng isa pong mababang uri o isang kumbaga mababang katayuan sa buhay. So dito po ay pinapakita nga na meron po silang mapagpakumbaba. 'Di ba? Kasi lahat naman po o hindi naman o kadalasan sa mga mayayaman, sa mga maraming pera, 'di ba? Kadalasan nakikita po sa kanila yung masyadong mapagmataas sa sarili nila. So yun po yung nakikitaan kadalasan doon po sa mga mayayaman. So hindi naman din po lahat, kundi meron din pong iilan na ano po yung katayuan nila sa buhay, pero ando naman po yung pagtatapat nila sa ating pong Panginoon. Pero dito nga po sa question natin sa number 1 na kung ano nga po yung nagiging kalagayan ng mga low degree. Kundi ito yung nakikita sa kanila yung pagiging mapagpakumbaba sa lahat ng paraan, kahit na anuman po yung maging kahit na kahinat na nila sa kanilang pong mga buhay, kung anuman po yung magiging circumstances, kanila pong pagdadaanan sa kanilang pong mga buhay, andun yung pagpapakumbaba dahil nga sinasanay na nila yung kanila pong mga sarili. Kasi 'di ba kahit nasa napapanood naman po natin, 'di ba sa mga video na yung mga taong galing sa hirap pero sila po ay yumaman. 'Di ba mas maano sila magbigay sa mga mahihirap? Bakit po? Kasi napagdaanan na po nila kung gaano kahirap yung buhay na yon. Kaya ganun na lang po yung kanilang pong pagbibigay doon sa mga mahirap na doon sa mga taong nanggaling din po sa mahirap na buhay. At ito rin po ay pinapakita din na doon din po sa mga 12 alagad, 'di ba, na pinili ng ating pong Panginoon, so hindi rin po mataas yung kanila pong katayuan sa kanila pong buhay. Kundi pinili po sila ng Panginoon dahil nakikitaan din po sila ng pagpapakumbaba sa kanila pong mga sarili. Kasunod po, but he may read the great interest heaven takes in him in the infinite sacrifice made by Christ in his behalf, and thus he is exalted to the true plane of life. Kaya nga ito rin po yung kagandahan sa atin na syempre dahil nga po sa kumbaga yung meron po sa atin na hindi rin po gaano talaga kayaman yung meron po tayo, syempre naiisip po natin yung mga makalangit na bagay. Pero pansinin po natin sa ibang tao na yumaman sila, na busy sila sa kanilang mga business, sa kanilang mga trabaho, naaalala po kaya nila yung ating pong Panginoon? Di ba po, yan po yung nakakalungkot. Pero kapag once na naghirap na, doon na
naaalala yung ating pong Panginoon. Kaya nga dito sinabi na great interest heaven takes in Him. Kaya nga pinapakita nga po dito na sa ganitong pong katayuan, mas nai-exercise po natin yung pagkilala natin sa ating pong Panginoon. Bagamat ganito man po yung ating pong katayuan sa ating pong buhay, tayo pa rin po ay sa mata ng ating pong Panginoon, tayo pa rin po ay mas nakakaangat dito sa sanlibutan. So kasunod po, what is the privilege of such an one in the gospel? So ano ang pribilehiyo ng ganitong tao sa aklat po ni James? Sabi po dito, but this advantage are open to the law as well as the high, to the poor as well as the rich. But he may read the great interest heaven takes in him. So ito nga po yung nabasa na po natin kanina. So kasunod na lang niya, able to take correct views of his privilege both for the present and for the future, and this he may rejoice. So ito po yung karugtong lang din po doon sa ating pong question po sa number 1. So ito nga po isa talagang pribilehiyo sa aklat nga po ni James sa chapter 1, na sa pamamagitan nga po nito nakikita po natin yung mga kamalian, dahil ito yung pribilehiyo na gusto pong makita sa atin ng Panginoon. Nakikita po natin kung ano po yung tama at ano naman po yung mali. At nang sa ganon, nakikita din po natin kung ano po yung mga nasa hinaharap pa natin. Dito na po papasok yung pag-aaral po natin ng propesiya ng ating Panginoon. Dito na po papasok yung pag-aaral natin kung ano po yung mangyayari sa unahan po natin, di ba? Kasi kung ito yung magiging kalagayan po ng bawat isa, syempre naka-focus tayo sa pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. At yun po yung disadvantage naman po sa mga mayayaman na doon sa mga taong walang pagpapahalaga sa salita ng ating pong Panginoon. Dahil hindi po nila makikita kung ano po yung mangyayari sa unahan po natin at kung paano po lumakad sa kalooban ng ating pong Panginoon. So kasunod po, in what respect is He exalted? So sabi nga ito, sa anong aspeto siya itinataas? So sabi nga po dito sa James chapter 1 verse 9, let the brother of low degree rejoice in that exalted. So dito nga po makikita na kung sa sarili po natin, na kung itataas man natin yung sarili natin, so hindi po yun yung talagang exalted sa ating pong Panginoon. Kundi sinasabi nga dito, let the brother of low degree rejoice in that he is exalted. So hindi po natin na kailangan na maging mayabang sa sarili po natin. Hindi po natin kailangan na maging mapagmataas tayo sa sarili natin para tayo po ay irespeto, kundi sa mata ng ating pong Panginoon. Sinasabi nga po dito na tayo ay maging mapagpakumbaba sa sarili po natin para tayo po ay kapuri-puri at lalong-lalo na sa ating pong Panginoon. So hindi na po natin kinakailangan na kumbaga maging mayaman pa, maging mataas pa yung posisyon natin dito sa lupa, kundi pinapakita po dito ng ating pong Panginoon ay maging humble po ang bawat isa, nang sa ganon tayo po ay kusa na lang po na makikita ng mga tao yon sa bawat isa po sa atin, dahil alam naman po natin na tayo po ay adopted son ng ating pong Panginoon. So syempre kung kilala natin yung ating pong Panginoon na hari sa buong mundo, hari sa buong kalawakan, hari sa buong walang hanggan. So kapag tayo po ay inadapt ng ating pong Panginoon, so syempre mas nakakaangat tayo dito sa tao po dito sa sanlibutan. Kaya yun po yung kagandahan na kapag once na tayo po ay nagpapakumbaba, dahil yun po yung karakter ng ating pong Panginoon. Sa question 4, on the plan of Christianity, what are the rich to do? So sa batayan ng Kristyanismo, ano ang dapat gawin ng mayayaman? So sabi nga po dito, the rich man may also rejoice that he is brought to see himself in his life in the true light, and no longer to pride himself on circumstances which are of no value. So ito po yung kinakailangan na makita ng hindi lang din naman po doon sa mga mayayaman, kundi sa bawat tao. Dahil nga po sa pagiging Kristiyano,
kinakailangan po na makita po natin na kung ano man po yung meron po sa buhay po natin, kung ano po yung meron sa ari-arian natin, nawa ay makita natin ito na wala po itong tutumbasan pa rin po. Wala po itong katumbas sa ibibigay ng ating pong Panginoon. Na makita natin na wala pong halaga kung ano man po yung meron tayo dito sa sanlibutan. Dahil yung mahalaga po ay kinakailangan na makita po natin yung sarili po natin at tayo kaya ay karapat-dapat na maligtas. Tayo po kaya ay totoong lumalakad sa liwanag at hindi po sa kadiliman. At kasunod po, thus he is brought low in being enabled to discard the false exaltation of wealth and estimate human worth by the true and high standard. Kaya nga ito lang din po yung nakakalungkot sa atin, ano, na sa mata ng mga tao kapag, 'di ba, kung makita nila yung tao na mayaman, mataas po yung posisyon, lalo na yung presidente, 'di ba? Lalo na sa mga matataas na ano po dito. Syempre, 'di ba, malaki yung pera po nila. Kaya kadalasan mas nabibigay pa natin yung respeto doon sa mga tao na mataas yung kanilang posisyon. 'Di ba? Yun lang nga po yung nakakalungkot eh. Na mas respetado pa yung mga taong yon doon sa mga mayayaman kaysa sa atin din pong Panginoon na kadalasan yung mga tao na po yung nakikita natin. Yung mga tao na, yung mga mayayaman na yung nakikita natin kaysa po yung ating pong Panginoon na lahat ng mga bagay ay sa Kanya din po galing. So yun din po yung nakakalungkot sa bawat isa sa atin dahil hindi lang din naman po sa mga taong mga hindi po nakakakilala sa katotohanan, kundi mismo din po sa loob po natin. At yun po yung kinakailangan na maging paalala at maiwasan po ng bawat isa. Dahil nga po yung kayamanan, sabi nga dito, false exaltation kung Panginoon, so ito po yung magdadala sa atin sa kapahamakan. So sabi po sa question number 5, in what sense is he made law? So sinasabi po dito na sa anong kahulugan siya binababa. So sabi po sa James chapter 1 verse 10, but the rich in that he is made law, because as the flower of the grass, he shall pass away. So ito po yung nakakalungkot na paano po ba na siyempre sa mga mayayaman, kung ano man po yung ari-arian nila, kung gaano man po kataas yung posisyon nila dito sa sanlibutan, pero sa mata po ng ating pong Panginoon, in that he is made law. Sa paano pong paraan? Sabi nga dito na kagaya nga po sa mga bulaklak, kagaya din po sa mga damo, na sila din po ay darating yung araw na nawawala. 'Di ba? Kung papansinin po natin yung mga bulaklak sa paligid po natin, 'di ba? Na darating yung oras, yung araw na mamumukadkad po sila. Pero darating din po yung oras na malalanta din po yung mga bulaklak. At gayon din naman po sa mga damuhan sa paligid natin na sa mga ano natin na yan ang mga damo na yan, pansamantala lang din po pero kapag once na tumindi yung init, magkatagtuyot, 'di ba mawawala din po sila at masisira. So ganun din naman po sa atin sa mga kung ano man po yung karamihan sa atin na di po ginagamit yung kanila pong ari-arian sa kalooban ng ating pong Panginoon. So darating din po yung araw na doon po sa mga hindi po nakaalala sa ating pong Panginoon na nakapokus na lang po sa ari-arian nila, darating din po yung araw na aalisin po yan ng Panginoon po sa kanila at ipapaalala po sa kanila na mali na yung ginagawa po nila. Di ba kung maalala nga natin po si Job po, di ba? Na samantalang si Job, wala naman po siyang ginawa sa buhay niya na masama. Sa ating pero bakit po dumating sa punto na inalis ng Panginoon yung kanya pong mga ari-arian? Pero samantalang pwede magreklamo po si Job na bakit ginawa yun sa kanya ng Panginoon na sobrang naman po yung pagtatapat niya. So biruin nyo nga po si Job, ginawa yun, nangyari yun sa kanya pong buhay. So how much more pa kaya sa buhay po natin,
sa panahon po natin na kadalasan sa pagiging maano po natin sa kayamanan natin na hindi na po natin naaalala yung ating pong Panginoon. So hindi po imposible na hindi mangyayari yan sa buhay po natin, kundi ipaparanas po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin yan. Sa question number 6, can riches prolong life? So maaari bang pahabain ng kayamanan ang buhay? So kagaya nga po sa nabasa po natin na wala pong permanente sa buhay po natin dito sa sanlibutan. Ano? Kung ano man po yung meron sa buhay natin, kung mayaman po tayo o mahirap, so lahat po tayo ay temporary lang po kung ano po yung meron po sa ating pong mga sarili. By what does the apostle illustrate this? So sa paano ipinapakita ng apostol ito? So sa James chapter 1 verse 11, for the sun is no sooner risen with the burning heat, but it withereth the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the passion of it perisheth, so also shall the rich man fade away in his ways. So sa mabasa po natin yan sa verse po natin na kung paano po yung araw na sumikat at lumulubog din po. So kung paano din po yung mga damo na nalalanta sa mga bulaklak na nawawala o nasisira. So ganun din naman po sa mga mayayaman din pong tao na hindi po sumusunod sa daan patungo po sa kalooban ng ating pong Panginoon. So yan din pong mga bagay pong yan ay mawawala dahil po habang tayo po ay nabubuhay dito sa sanlibutan, so wala pong permanente kundi itong lahat po ay temporary lamang po. So kung gayon, ano ang gamit ng kayamanan? So sabi nga po sa Luke chapter 16 verse 9 to 12, and I say unto you, make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness, that when you fail, they may receive you into everlasting habitations. At sabi pa sa kasunod, he that is faithful in that which is least is faithful also in much, and he that is unjust in the least is unjust also in much. If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? And if ye have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own? Sa dito nga po pinapakita sa bawat isa po sa atin na kung ano man po yung meron po ano man po natin, ay gawin po natin ito sa kalooban ng ating pong Panginoon. At sinasabi nga dito din po sa verse na ito, na kung hindi man po tayo mapagkatiwalaan sa maliit po na bagay, hindi rin naman po tayo pagkakatiwalaan ng Panginoon sa pong bagay. Kasi syempre sa maliit pa lang nga po na bagay na yan ay nawawala na tayo sa landas ng ating pong Panginoon. Nawawala na tayo sa pagtiwala, sa pagsunod sa Kanya. So paano pa kaya tayo pagkakatiwalaan ng ating pong Panginoon sa mga malalaking bagay? So hindi lang din naman po yan, kagaya din naman po sa paghahawak po natin ng bawat iglesia, sa paghahawak po natin sa bawat kawan, ano po, na kung yung mga bagay na nga po yan ay hindi na po natin ma-handle at ibigay natin sa ating pong Panginoon. So paano pa kaya tayo aatasan o ipagkakalooban ng Panginoon sa mga malalaki pa o mas malawakan pang gawain, lalo na sa mga gawain niya, na kung hindi po tayo mapagkatiwalaan ng ating pong Panginoon, so paano pa kaya tayo din po pagkakatiwalaan sa mga gawain din po dito sa libutan. At kung hindi po makita din po ng Panginoon sa atin kung paano po tayo nagiging mabuti, kung paano po tayo sumusunod sa Kanya, so hindi rin po tayo pagkakatiwalaan ng ating pong Panginoon sa ating pong pagsunod sa Kanya. So sa question number 9, upon whom is a blessing pronounced in James chapter 1 verse 12? So kanino binibigyan ng pagpapala na tinutukoy nga po sa James chapter 1 verse 12?
So sabi nga po dito, blessed is the man that endureth temptation. So alam ko po na familiar na po ito sa bawat isa sa atin, itong verse na po ito. Ano po? For when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. So napakaganda rin po talagang pangako sa ating pong Panginoon na ulit-ulitin po natin. Ano po? Yung pagpapalang pong ito na kapag once na tayo po ay sinubok ng ating pong Panginoon sa pamagitan nga po ng temptasyon, ano, na kapag pagkasubok po sa bawat isa sa atin at kung ito po ay ating pong napagtagumpayan, tayo po ay mapalad at yung biyaya ng ating pong Panginoon ay ipapagkatiwala po sa bawat isa po sa atin. So, kinakailangan din po na hindi lang po tayo nakapokus lang doon sa biyaya, doon sa gantimpala ng ating pong Panginoon. Pinapakita din po dito na meron po tayong pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi kadalasan din po sa atin na napapahamak din po kasi tinitingnan po natin yung reward lang, yung biyaya lang ng Panginoon, yun lang po yung tinitingnan natin. Kaya kadalasan kapag once na naiinip na tayo na ang tagal naman ibigay yun ng ating Panginoon, kaya madalas yung ibang tao ay sumusuko na. Nawawalan na po ng pag-asa dahil tinitingnan lang po nila yung reward na ibibigay ng Panginoon. Pero ano po sabi dito sa verse po ito? Na kung paano po tayo pagmamahal ng ating pong Panginoon ay ganun din po yung pagmamahal na ibigay po natin sa pangako ng ating pong Panginoon ay manindigan po tayo doon. Dahil sa ating pong paggawa sa gawain niya, at kung ito man po yung pag-ibig ay nakapaloob din po sa atin, tayo kung anong pong temptasyon na nais na ipagkaloob po ng ating pong kaaway. Question number 10, the force word do. So, anong meaning ng salitang nagtitiis? So, dito nga po ang kasagutan niya, the same as patience in verse 4, to continue firm, to hear up under. This may apply to all kinds of temptation. So, sinasabi nga dito sa verse 4 ng chapter 1 ng James, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting kasi kung wala po yung pagtitiis na makikita sa bawat isa po natin, paano po kayo magiging may? Paano po kayo maninindigan sa ating pong Panginoon sa mga temptasyon na binibigay sa ating pong mga buhay? Kasi kung wala po yung bagay pong ito sa ating pong mga buhay, hindi po tayo makakatayo at di po natin malalampasan yung pagsubok na maranasan po natin. Dahil sabi nga po dito na yung itong salitang pong itong patient na ito ay isa din po ito sa mga hakbang po natin para maging perpekto yung ating pong gawain dito sa sanlibutan. Dahil alam po natin na lalo na po sa lalo na po sa gawain ng ating pong Panginoon. Kaya kung once na wala po yun sa bawat isa po sa atin, hindi po tayo magiging successful kung ano man po yung ipapagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya nais po ng Panginoon na ipagkatiwala muna sa atin yung mga maliliit na bagay dahil gusto po makita ng Panginoon yung test niya po sa atin kung kaya ba nating lampasan yung mga maliliit na bagay para tayo ipagkatiwala bagay. So sa question number 11, how are the words for when he is tried to be understood? So paano maunawaan ang mga salitang sapagkat kapag siya ay sinubok? So ito po yung kasagutan. Literally, when lie is proved, when his period of trial is completed and he has stood the test, then he will receive the crown of life. So ito po yung kasagutan na kapag once na tayo po ay uh, sinubok para ating pong maunawaan
kapag lumampas sa atin at tayo po ay naging stood sa test, yan po yung magiging kapalit niyan ay matatanggap po natin yung buhay na walang hanggan. So ito po ay malinaw na kapag once na tayo po ay sinubok, dahil nga ito po yung nagpapalinaw po doon sa nabasa po natin sa verse po kanina na 'di ba kapag mapapalad yung mga nagtitiis sa tukso sapagkat kanila pong matatanggap yung buhay na walang hanggan. So yun po yung ibig sabihin din po nito na kapag once na lumampas din po yung trials sa buhay po natin, ano? At tayo po ay naging matibay at tumayo sa test sa ating pong buhay. So yan po ibig sabihin niya na ating pong tatanggapin yung buhay na walang hanggan. So sa question number 12, does God ever tempt men to sin? So sinusubok nga ba talaga ng Diyos? Yung kumbaga yung mga temptasyon na nangyayari sa buhay natin. So yan po ba ay sa ating pong note? Sabi nga po dito on verses 13-16, has the following excellent remarks, the philosophy of sin is given in verses 13 to 16 in terms that answer exactly to our own experience. God is not the author of sin. God does not subject us to temptation. So malino po na sinasabi na hindi po binibigayan ng Panginoon sa atin yung mga temptasyon para tayo po ay magkasala. Kasunod po, that through sinning, we may illustrate His grace. So, magiging biyaya pa nga po pala yan na yung mga pagsubok po na naranasan po natin ay biyaya po pala yan na nangyayari sa buhay po natin. Kasunod po, vias as test of our choice of good or evil, of our faith in Himself, of our love and devotion. Sinasabi nga po dito na sa pamamagitan nga po ng mga temptasyon po na ibinibigay po sa atin, yan po pala ay test sa bawat isa po sa atin. At nasa palad po natin at nasa sarili po natin kung pipiliin po natin na tayo po ay magkasala o tayo ay gumawa ng mabuti. So malinaw po na hindi po yung Panginoon po yung nagiging dahilan para po tayo ay magkasala, kundi sa pagpili po pala yan natin. So yung ginagawa po ng Panginoon, binibigay niya po yan yung pagsubok po niyan para matest po yung ating pong mga sarili kung tayo po ba ipapasa at karapat dapat natatanggap po ng biyaya ng ating pong Panginoon. So nilalagay po yan ng Panginoon sa atin yung mabuti at yung masama. At tayo po yung pipili kung masama po ba o mabuti. Tayo po ba ipipili kung tayo ay magkakasala o hindi. Kaya hindi po natin pwedeng sisihin yung ating pong Panginoon na kung tayo po ay nagkakasala dahil po sa mga temptasyon na dumarating po sa buhay po natin. Dahil tayo po yung pumipili sa landas ng ating pong buhay kung tayo po ay mapupunta sa kapahamakan o sa kaligtasan. At sinasabi nga po dito na tayo po ay maliligtas sa pamagitan po na hindi po sa sarili po nating lakas, sa ating pong sariling pananampalataya, kundi sa pananampalataya po ng ating pong Panginoon na tayo po ay nananalig sa pamagitan po ng pagmamahal natin at pagkikipag-devotion natin sa ating pong Panginoon. Kasunod po, He does appoint for our moral discipline and culture, but temptation that look toward sin and lead to sin are the promptings of our own desires when these are loose from the control of reason and conscience. So malinaw po na sinasabi dito na yung mga temptasyon na dumarating po sa atin, na siyempre nandyan na po yan na may pag-asa o kumbaga meron po tayong chance na magkasala po tayo dahil nga siyempre nandyan po yung labanan sa sarili po natin. Pero sinasabi po dito, na po natin ito kayang makontrol, lalo na sa pagkipagbaka natin sa mga tentasyon na kakaharapin po natin,
So syempre sa kapahamakan po tayo mapupunta. Pero di nga po magkakaroon ng tagang labanan sa sarili po natin dahil sa isip pa lang po natin, sa mga konsensya pa lang po natin, dito na po yung malakas pong bakahan, lalo na sa sarili po natin, di ba? Magkakasala na po tayo. So yan po yung nawang maging paalala po sa bawat isa po sa atin. At napakahalaga po sa sarili natin na wag lang po tayo basta-basta nagdidesisyon agad-agad sa sarili natin. Na basta-basta lang po tayo na gawin natin agad-agad yung mga bagay pong ito. Dahil sabi nga po dito, control of reason and conscience. So nagsisimula po ito sa isip po natin. Kung ito yan po ay nagpadala po doon at hindi po natin na-control, so tayo na rin po yung pumipili para tayo po ay magkasala at mapunta po sa kapahamakan. At dito po nabasa natin na malinaw po na hindi po nais ng ating pong Panginoon na tayo po ay magkasala. Kundi gusto nga po ng Panginoon na piliin nga po natin yung mabuti, yung kaligtasan. Pero kadalasan tayo lang din naman po yung pumipili ng kapahamakan para malayo po tayo sa kalooban ng ating pong Panginoon. So sa question number 13, so bakit hindi? So bakit kaya hindi po yung Panginoon yung nagiging ano po nun? So malino, kaya nga nabasa na po natin yung kasagutan niya na God is not the author of sin. God does not subject us to temptation, that through sinning we may illustrate is grace. So malino po na sinasabi na yung biyaya po ng ating pong Panginoon, yung talagang pinapagkaloob po sa bawat isa po sa atin, sa mga temptasyon na nangyari po sa atin, ay tanggapin po nating biyaya po yan para tayo po ay mahubog at higit sa lahat yung ating pong mga karakter ay maging kagaya po sa ating pong Panginoon. Sa question number 14, in what sense? In the word tempt. So sa anong kahulugan ginagamit ang salitang subukin? So dito nga po sa isa rin, so meron po kasi dalawang pong inaano din po dito. So ito po yung unang ano rin po ng salitang tempt o yung subukin. Sa mabasa nga po natin sa Genesis chapter 22 verse 1. So sabi nga dito, and it after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, behold, here I am. So sinasabi nga po dito na itong panahon pong ito ay tinawag po ng po doon kay Abraham na ito yung panahon na yung Isaac sa lupain nga po ng Moria. So ito po yung naging kasagutan po ni Abraham na Panginoon ay nandito po ako. So ito po ay binabanggit po dito yung that God did tempt Abraham. So ito po ay ibig sabihin po ng pag-test kay Abraham. Ano po na kung ito po ba ay kayang panindigan ni Abraham yung magiging panawagan sa kanya ng ating pong Panginoon. So ibig sabihin po, so ito po ay isang ginagamit ng ating pong Panginoon para i-test, lalo na po sa atin, na kung tayo po ba i-test niya doon sa mga temptasyon na dumarating po sa bawat isa po sa atin. At meron din naman po isang tempt na iniibig sabihin din po, sabi din po dito sa note, the sin does not lie in the fact of temptation, nor in the susceptibility to temptation. But when we suffer our susceptibility, are good to be wrath up to such a degree in conscience, duty to God, when these overstimulated desires come to a head in the decision of the will to gratify them, then do they bring forth
sin. So ito rin po, isa rin pong inaano po doon sa ibig sabihin niya na kapag once na tayo po pala yung tempo na kumbaga, syempre 'di ba kapag makikita mo yung kumbaga yung kasalanan sa paligid mo, lalo na sa makikita mo sa paligid mo at kumbaga matetempt ka ba na gawin mo yung isang bagay, matetempt ka na gawin mo yung pagkakasalang yan, matetempt kumbaga sa lalo na sa i-example na lang po natin sa pagnanakaw. 'Di ba kapag makita mo yung may pera diyan, tapos nakita mo na nahulog niya nahulog niya. Tapos 'di ba kapag matitempt ka na kunin mo yung bagay pong 'yan. So 'yan po yung inibig sabihin na isa rin po sa tempt na gawin po natin yung pagkakasala. At sabi rin po dito, the counteractive to such temptation is a just conception of our highest good as in God. And from Him, a patient, prayerful, unwavering trust in Him, and the keeping His word in our heart as our law in guide. So gusto rin po ipahatid sa atin ng ating pong Panginoon na sa pamagitan nga po ng salitang subukin o tempt, so maatin po yung mapapanagumpayan kung tayo po ay meron pong pagkakaroon ng pasensya, magiging mapanalangin, at wala po tayong inaalala bagkus tayo po ay nagtitiwala sa ating pong Panginoon na ating pong pinanghahawakan yung kanya pong mga salita. At yan po yung nakakapaalala din po sa bawat isa po sa atin na ito po yung magiging isa po nating hakbang. Ano po, na para ating pong mapanagumpayan yung mga temptasyon na ating pong mga mararanasan. So una nga pong binabanggit doon, yung tempt na isa pong pag-test sa atin o pagsubok sa atin ng Panginoon sa mga temptasyon, at isa rin po yung tempt na kumbaga matitempt ka na gawin mo yung isang bagay para ikaw ay magkasala. Pero ang lahat ng yan ay mapapanagumpayan natin kung ating pong sinusunod yung guide ng ating pong Panginoon. So sa question number 15, by what are we tempted to sin? So ano nga ang nagsasamantala sa atin na tayo po ay magkasala? So sabi nga sa verse 14, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. So ito po yung nagmumula na kung paano po ba tayo natitempt sa kasalanan. Dito pa lang po sa mga pagnanasa po natin na kumbaga naiinganyo tayo sa mga bagay pong yan, 'di ba? Diyan na po tayo nagkakasala, at lalo na sa mga nagsisimula sa isip po natin. So, syempre kapag ano po yung makikita po natin, so yan na po yung sa atin na matitempt tayo na tayo po ay magkasala. At lalo na kung atin po itong meron na po tayo na kumbaga nandun na po tayo, naiinganyo na po tayo, kumbaga nandun na yung pagnanasa talaga natin mismo sa mga paligid po natin, sa mga bagay. So yan po yung mga isa po sa mga hakbang na tayo po ay natitempt para po sa pagkakasala. Sa question number 16, what is the offspring of lust? So ano nga ba ang pinagmulan ng pagnanasa? So sa verse 15, when lust have conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. So ano po, saan po nagmumula pala yung pagnanasa? Sa atin pa lang pong mga pag-iisip. Sa atin pa lang pong mga pag-iisip sa kapatiran natin, sa mga nakikita po natin sa mga paligid po natin. So dito pa lang po nag-uumpisa pa lang yung pagkakasala po natin. So hindi po sa mga bagay na ginawa po natin kung paano natin ginawa yung mga kasalanan, kundi sa isip pa lang po natin na kung paano po natin pag-isipan yung mga sa paligid po natin. Diyan pa lang po nagsisimula yung ating po mga pagnanasa, at higit sa lahat, ito po ay nagdadala na po sa pagkakasala. At sinasabi pa nga po dito na kapag ito po ay mas lumala na, kung tayo po ay mas nagpatuloy na sa gantong mga paraan, ito ay magdadala na po sa kamatayan. At kasunod po, sa question number 17, what does sin finish bring forth? So kagaya nga sa nabasa po natin, di ba, magdadala po yun sa kamatayan, at ito po sa karagdagan na lang po sa Romans chapter 6:23, for the wages of sin is death,
but the gift of God is eternal life through Jesus our Lord. So po ay malinaw na po sinasabi na kapag tayo po ay nagpapatuloy pa rin po sa kasalanan at kung wala na pong pag-asa tayo, so ito po ay magdadala na po sa kamatayan. So sa question number 18, what death does sin bring forth? So anong kamatayan ang inihatid ng kasalanan? So sabi nga po sa Revelation chapter 20 verse 14, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. So alam naman po natin na kung saan po tayo dadalhin, ano po, na kung once na tayo po ay namatay na makasalanan, so tayo po ay bubuhayin na bilang at bubuhayin po muli at tayo po ay magkakaroon po ng ikalawang kamatayan at tayo po ay doon po sa ihagi sa dagat-dagatang apoy na sabi nga po dito na pagtitiisan po ng bawat isa, lalo na po kung atin po itong hindi po pinagsisihan. So sa question number 19, to what does the exhortation of verse 16 relate? So sabi nga dito sa James chapter 1 verse 16, do not err, my beloved brethren. So sabi nga dito na sa anong pong tumutukoy ang paalala sa verse po na tinutukoy po sa chapter 1 po ng James. So sinasabi nga dito na kinakailangan po na maging mapagmatiis po ang bawat isa at kumbaga wag po tayong mawalan ng pag-asa sa ating pong mga buhay. At bagkos tayo po ay magkaroon po ng pagmamahal sa ating pong mga puso at lalo na po sa ating pong Panginoon. Dahil nga po, yan din po isa sa mga test ng Panginoon sa bawat isa sa atin na kung paano po natin pinagpapahalagan at kung paano po natin binibigyan ng pagkakaroon po ng responsibilidad ang bawat isa, lalo na po sa pagkaunawa po natin sa salita ng ating pong Panginoon. Sa question 20, from whom does every good and perfect gift come? So mula kanino nga po ba talaga nagmumula ang bawat mabuti at ganap na biyaya? So saan po ba nagmumula yung mga pinapagkatiwala sa atin ng ating with whom is no variableness, neither shadow of turning. So malinaw po na sinasabi na kung ano man po yung meron po sa atin, kung ano po yung ipinapagkatiwala sa bawat isa sa atin, malinaw po na hindi po sa atin yan. At yung mga bagay pong yan ay mawawala din po sa atin dahil hindi po natin pong Ama sa langit. So sa question number 21, with what are these gifts contrasted? So sa ano inihambing ang mga biyayang ito? All good, sabi nga dito, all good but no comes from God. Malinaw po na sinasabi na ito po ay talagang kabutihan na regalo o biyaya ng Panginoon ay binibigay po sa bawat isa sa atin. Pero kadalasan tayo lang din naman kasi po yung nag-iisip na yung mga bagay pong yan ay nagiging masama na pinapagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sa paanong paraan po? Kasi di ba sa buhay natin, dumadating po sa panahon na may hinihingi tayo sa ating pong Panginoon. Pero yung sa paghingi po natin, pero hindi po yan hindi po yan pinagkatiwala ng Panginoon sa atin at iba po yung ibinigay niya sa atin, yan na po yung time na nag-iisip na po tayo na masama sa ating pong Panginoon. Kaya kadalasan, kung ano man po yung ibinibigay sa atin ng Panginoon, pinag-iisipan na kagad natin ng masama. Dahil po kadalasan, hindi po natutupad yung mga hinihingi po natin sa ating Panginoon. Pero kung ating pong mauunawaan sa mga oras pong ito, na yung lahat pong ipinapagkatiwala sa atin ng Panginoon ay biyaya niya yan, at yan po ay kabutihan, at lahat po ng mga bagay pong yan ay alam niya kung bakit po niya ipinapagkatiwala. Yung mga bagay pong yan ay makikita po natin na ang lahat ng mga bagay ay biyaya po na pinapagkaloob sa bawat isa po sa atin. So malapit na po, ilang question na lang din po ito. Sa question number 22, does
he ever deviate from his ruler. So minsan ba niyang iniiwasan ang mga tuntunin pong ito? So sabi nga po dito sa last na ano niya, the last part, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. So malinaw po na hindi niya po ito pinapabayaan o iniiwasan yung mga bagay pong ito, kundi sabi nga po doon na maskin yung kanya pong anino na pagtalikod ay wala po yun. So malinaw po na ang ating pong Panginoon ay ready po sa lahat po ng mga bagay pong yan. Handa po yung ating pong Panginoon na ipagkatiwala po yung mga bagay pong yan. Basta't tayo po ay handa rin pong pagkatiwalaan ng ating pong Panginoon. Sa question number 23, what has He done for us? So ano ang ginawa niya para sa atin? So sa verse 18, of His own will begat He us with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of His creatures. So sinasabi nga po ito, katiwala niya sa o yung ginawa niya po sa bawat isa po sa atin sa pamagitan nga po ng kanya pong mga salita, sa pamagitan po ng kanya pong mga katotohanan. So yan po yung talagang ipinagkatiwala niya sa bawat isa po sa atin, at yung tanging dalangin lang din po ng ating pong Panginoon ay yun din po yung kinakailangan po nating sundin at atin din pong lakaran. Sa question number 24, through what instrumentality does God bring us to a new life? So sa pamagitan ng anong paraan ipinapadala tayo ng Diyos sa bagong buhay. So sabi nga po dito, sa ganun pa rin po sa verse 18 pa rin po, that we should be a kind of first fruits of His creature. So ito po yung kinakailangan na makita po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ano po? Yung pagiging mabuti, yung pagsunod sa kalooban ng ating pong Panginoon. At yan po ay tayo po ay aangkinin ng ating pong Panginoong Kristo na kanya pong mga anak. At tayo po ay dadaling niya sa panibagong buhay at papagkatiwalaan po ng kanya pong gift o yung reward na yung buhay po na walang hanggan. So sa last na po ng ating pong question, sa question number 25, what text does the use of the word first fruits in this passage explain? So anong teksto nga yung pinapaliwanag ng paggamit ng salitang unang ani sa talatang ito? So sabi nga po sa Revelation 14 verse 4, there are they which were not defiled with women, for they are virgins. These are they which follow the Lamb, whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the first fruits unto God and to the Lamb. Kasi po sa ating pong note, in Corinthians chapter 15 verse 20-23, first fruits. And he 14 verse 4 says that the 144,000 of whom that passage speaks are the first fruits, and these are the first sight appears like a contradiction, but now the passage for us in come. And if James, as we have seen, and also between the two. So ito po ay pinapatungkulan po sa bawat isa sa atin na doon po sa mga 144,000 na kung gusto po nating mapasama, dahil ito nga po yung pinapatungkulan din po ng ating pong Panginoon sa magiging first fruits o yung magiging una pong aanihin ng ating pong Panginoon, at ito po ay pinapatungkol po din po doon po sa 144,000, at ito po yung gusto pong
ipakita sa ating pong Panginoon na kung ito ay gusto natin na mapasama sa member pong ito ay sa dito po sa 144,000. So pagsikapan po natin na kung ano man po yung magiging kalooban ng ating pong Panginoon at yun po yung kinakailangan po nating sundin at lakaran. Dahil nga po kung meron pa po tayong pag-ibig sa sarili po natin at sa lalo na sa ating pong napag-aralan po nung umpisa sa ating pong mga ari-arian, sa ating pong mga kung ano man po yung meron po sa ating pong mga buhay. So ano lang po na hindi mapapasama dito sa 44,000 at ito po yung gusto tayo dahil ating pong napag-aralan ay nawa po ay makita natin na yung bagay po namin po sa santam po natin kung ano man po yung meron po na pinanghawakan po natin ay kamtin po natin ito na hindi po ito permanente kundi temporary lamang po ito. At makita po natin, di ba, sa isa nga pong parable, nasa the young man ruler, di ba, tinanong niya yung ating pong Panginoon na paano po ba makakamit yung buhay na walang hanggan. Ano po yung sabi ng Panginoon? Na sundin mo yung kautusan. At sabi ng binata ay kanya na po itong ginanap. Pero ano po sinunod na sinabi ng ating pong Panginoon? Ibigay mo yung lahat ng iyong pag-aari doon sa mga mahihirap. So, kung tayo po, yung bawat isa sa atin, na kung meron po tayong pag-iisip o karakter po, kagaya po doon sa the young man ruler, na hindi pa kayang iwanan o ibigay yung meron pa siya. So, sabi nga po doon na talagang mas may chance pa pong makapasok yung, di ba yung kamelyo sa karayom, sa butas ng karayom, kaysa makapasok yung mga mayayamang tao sa kaharian ng langit. So, ibig sabihin lang po, ganun po walang halaga o pinapalabo, ganun po kalabo yung mga taong nagmamahal pa po sa kayamanan po dito sa sanlibutan at hindi po inuuna yung kalooban ng ating pong Panginoon. At yan po din po nawa ang maging paalala sa bawat isa sa atin, lalo na po sa mga temptasyon na mararanasan po sa bawat isa sa atin, na wag po nating isipin na tayo po ay sinusubok ng Panginoon para tayo po ay magkasala, kundi ito po ay test din po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin na para tayo ay mapabuti at mabago po yung ating pong mga karakter. At kamtin po natin na yung mga bagay pong mangyayari sa ating pong mga buhay ay ito po ay biyaya ng Panginoon na ipinapagkatiwala niya sa bawat isa po sa atin para yung gantimpala po ng Panginoon na ipapagkaloob niya po sa bawat isa po sa atin. So, yun lamang po at muli, magandang umaga po sa ating lahat at happy Sabbath po. So, okay na pong ibinabalik ang dulang para po sa ating pong presider. Muli, magandang umaga at marami pong salamat, Brother Japet, sa iyo pong napakagandang lesson sa umagang ito, no? Nawa nga ay tayo ay napalakas, no? Bawat isa sa atin, sa ating mga narinig, no? Sabi doon sa ating pag-aaral ay yung kasalanan daw ay nagbubunga ng kamatayan, no? Nawa tayo ay magtagumpay sa sanglibutang ito. May kakayahan ka man, wala ka mang kakayahan, kamusta po yung ating araw-araw na buhay? No, pag araw ng Sabat, binigyan tayo ng 6 na araw at pag araw ng Sabat, kumusta yung atin pong ginagawa? No? May pagkakataon tayo na alam niyo 'di ba yung pag nagtagumpay tayo sa sanlibutang ito, ibig sabihin ito yung ating putong. Pag hindi tayo nagtagumpay, magmula nung linggo, siyempre bukas linggo, hanggang sa Biyernes, no? Tayo kaya ay nagtatagumpay, no? May pira ka man, mayaman ka man, ano po yung atin pong liwanag na tanggap?
magmula nang tinanggap natin ang ating pananampalatayang ito, kumusta na po ang ating pong mga buhay? No, mga kapatid, nawa ay tayo ay magmuni-muni, no, bawat isa, na ang Panginoon ay nagga-guide sa kanya pong iglesia at atin kaya itong naisa sa kabuhayan, no, yung ating buhay. Pag araw ng Sabat na ibinigay ang pagpapala, ang sabi kanina, ikaw ay mayaman, ikaw ay mahirap. Yung liwanag na nasa iyo, pwedeng sabihin ng isang mahirap ay wala akong kakayahan. Pero ang Panginoon, ang mga alagad, meron silang nagawa para sa ikalulugod ng Ama sa Langit. Ikalulugod ng atin pong Panginoon. Ganon din sa mga mayayaman. May pagkakataon na tumulong sa mga nangangailangan, isang kapurihan sa Panginoon. Bulay-bulay natin ang pag-aaral na ito upang sabi nga ay mapasama tayo doon sa 144,000, no? Yung kanilang yung kanilang puso, yung kanilang buhay, sila ay nagtagumpay, no? Sa tulong ng ating pong Panginoon. Nawa tayo nga ay sabi ay napalakas, no? Naisin natin na magtagumpay sa sanlibutan ito. No, kasi yung pananagumpay ay putong natin, no? Yan ang atin pong gantimpala na magtagumpay tayo sa mga makasanlibutang kaisipan, no? Maalis sa atin yung pagiging makasanlibutan, no? Mapalitan po ito ng kaisipang makalangit, no? Na tayo ay nagtatagumpay sa buhay dito sa sanlibutan, no? Alam ko naman na marami pang gusto pong magsalita at akin po kayong inaanyayahan na magbigay ng inyo pong mga nakuha, no, sa atin po. Brother Albert, can you hear me? It's Brother Rob here. Can you hear me? It's Brother Rob here. Yes po. Yeah, I wanted to Okay po. make I would have liked to make a comment about some aspects of the lesson. So there was the reference to lusting. From my small research, I understand lusting as coveting or desiring something. So it's it can also be extended to outside our present circumstances. We're desiring something that is not ours, and it's also outside God's will for our lives. Now, from a biblical perspective, lust is not only limited to sexual sin. As I said, it's a broader understanding. So that the Bible speaks of lust, the lust of the flesh, a desiring of something, a lust of the eyes. It also speaks of, and it talked about the pride of life. So some examples is of lusting is, or the purpose of lusting is for power, for wealth, for food, for idolatry, and sexual lusts, of course. And some other examples in the Bible is that we know Eve lusted the fruit that Lucifer offered her something, a new experience. So she coveted or desired that fruit. Ananias and Sapphira lusted for money that they had promised, yet wanted to withhold some of it for their own personal use. We know Samson lusted after Delilah, and he eventually married her
and yet she brought him down to almost his death. We know that Lucifer lusted after a position in heaven, and this is what the rebellion of the world is presently about, or the universe more correctly. So sometimes the poor people, like in our lesson, lust after the means of survival or possessions. And we also know that the rich lust for riches, and they also lust for power to extend their influence. But the Bible, as in our lesson, says, when lust is conceived, it bringeth forth sin. And an extension of that is, when lust hath conceived, it bringeth forth, when it is finished, it bringeth forth death. And so the trials that we are subject to, whether we're poor or whether we're rich, these are given as a blessing or a curse. So develop our character. If we accept our trials, we are being rewarded also symbolically, as the first fruits. It's symbolically, there's a comparison that if we are faithful in our trials, in our testing, in our acceptance of the limitations of life, that God will reward us as being faithful to the end. And so there are many illustrations here of humility and accepting God's will for our lives. That's my thoughts. Thank you. Thank you, Brother Rob. At sino pa po ang meron? Tawagin natin si Brother Rodel. Ito siyang karagdagan. Nais ko lang pong i-emphasize dito yung James chapter 1 verse 10. At ang mayaman dahil siya ay pinababa sapagkat siya ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Sabi nga doon sa talata na mag-iipo kayo ng kayamanan, yung hindi nasisira. Yung kayamanan na sa langit. Kung ako ang milyonaryo yan, wala namang magagarang kutsi, bahay, kahit lupa. Pero ang sabi ng Panginoon, kung inyo pong iingatan ang aking salita, kayo po ay dadalhin sa langit. Imagine niyo po yung future na kalagayan o yung ating titirahan. Ang sabi nga doon, yung mansyon na gagawin ng Diyos. Tayo po ay pinaghahanda ng Diyos na isang napakagandang bahay. Ang sabi nga, yung lalakaran mo ay gold. Ang tubig ay katulad ng isang salamin na yung tubig ganun kalinaw. Ganun po yung inihanda ng Diyos. Sa Awit 121, talata ay 3 hanggang 4. Hindi niyang titiisin ang paamoy makilos. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi idlip. Narito, siya ay nag-iingat ng Israel, hindi idlip ni matutulog man. Pansinin niyo po, ang Diyos ay, sabi niya nga ay hindi siya iidlip.
kung tayo po ay nag-iingat ng kautusan ng Diyos, kung dumating man ang mga pagsubok o ang tukso, tulungan tayo ng Diyos doon sa mga nagtitiwala sa Kanya. Yung walang kakayanang ipaglaban, kundi tayo ay nagtitiwala doon sa nagtagumpay, doon sa krus ng Kalbaryo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Doon po tayo magtitiwala sa Kanya. Sa mapagpalang umaga po. Happy Sabbath. Rodel, alam ko naman na marami pang gusto magdagdag, kaya lang ating pong oras ay wala ng oras, no? Kaya naman tayo po ay dadako na sa ating pong closing song, closing prayer ni Sister Ivy Sibugan at closing prayer naman closing prayer nga ni Sister Ivy, no? Yan po yung ngayon po atin na pong tayo ay umawit ng ating pong closing song. Tayo po ay manalangin. Mapagpala naming Diyos sa kitasan ng mga langit. Ama, kami po ay napapasalamat sa umagang ito na kami ingat at ginabayan sa buong magdamag ng pagtulog. At sa araw na ito, salamat po sa magandang panahon na pinagkakalubo sa bawat isa at muli kami nakapagbulay na yung salita sa araw na ito. Dalangin po namin na ang yung mga salita namin na pagbulayan sa mga oras na ito na nga ito ay tungo sa aming mga puso't isipan at aming maisa pamuhay. Nanawa po malakaran namin, Ama, ang iyong mga salita at nawa maging ilaw nawa kami sa aming kapwa at
Dalangin po namin na ikaw po patuloy na manguna sa amin sa samba. Na nawa hindi kami makagawa, hindi na ang maghahat. Patuloy mo pong ipagsanggalang ang bawat isa sa anumang gawa ng kaaway, maging ito may karamdaman, sakuna o kalamidad na lumalaganap sa mundo. At patawad po kung kami't nagkulat nagkasala, maging sa isip, salita at sa gawa. At marami pong salamat po pagtugon sa aming panalangin. Tayo po namin binabalik ang pagpuwal po sa salamat sa tayong pangalan ni Jesus na aming payong kapagligtas. Amen. At magkakaroon lang po tayo ng maikling break para po sa ating ikalawang serbisyo, no? Muli po, magandang umaga at happy Sabbath po.